This is the Groove Dads Podcast. Cheers! Welcome to another episode of Groove The Groove Dads! Dads! The Groove Dads, baby! Episode number 10. 10. Wow, episode 10. Nakalaan yun, guys. Episode 10. Say what? Grabe, no? And announcement lang, this will be our last episode. Hindi forever. For the season, okay? So magbe-break kami sandali. So season 1 will end with this episode. And then regroup kami para, mapaganda namin yung podcast. Yes. Sa ibang bansa. Season 2 sa ibang bansa. My gosh, yung mga idea na yan. Okay, Oo nga, oo. ipon. Kailan kaya? Next year yan, ha? US, Actually kasi kaya yan nabe-bring up. Kasi na-feel namin starting episode 5, iba yung dynamic from episode 1 to 4 na magkakasama kaming 4. Yeah. Diba? So, gusto namin siya mangyari ulit. Kaya yan nabe-bring up. Okay? Pero, to end this season, we will, again, nasabi namin in episode 9, we will do something different. And that something different is, hindi lang kami yung magsasalita. Okay? For the first time in Kayo. Groove Dads Podcast Grabe, history. tagal na natin. Tagal na yun. Magkakaroon kami ng Yan. guest dad. Okay? So, this guest dad, parte to ng buhay natin as dancers before. He's part of our community. I think unang-unang touch base nito is Jong because of Lasal. Tapos, mamaya natin anuhin yung ano niya. But, pag binanggit namin yung pangalan niya, I'm sure ang una niyong iisipin dito, hindi sayaw, but ang probinsyano, Otwol, and for people who watch theater, Rock of Ages. Yep. Okay? But kaya namin siya sinama is because, napansin nyo naman, ever since we started, we're talking about our dancing days. Sometimes relating it to our lives today. And I think ganun na ganun yung theme or yung trajectory ng buhay niya. Diba? Na marami siyang pwedeng ma-share na lessons that he learned from the dancing days. Journey. Yung journey niya on how he transitioned from Yes. being a dancer to another form of, artistry, actor, even singing, di ba? And then, ang pinaka-excited ako is, because I don't think we've talked about this, itong main topic is how he transitioned into being an entrepreneur and utilizing lahat ng experience niya. Diba? Skills, Lahat ng networking. experience niya, yung network niya, let's say, we can say the fame, di ba? Yep. Parang utilize mo yan. Some people don't use that, di ba? Parang pag di na sikat, wala na. Yep. Di ba? So parang, di ba, yung strike while it's hot. Yep. So, let us welcome our Without further special ado. guest for today, Mr. Cheer. Benj Manalo! Alam mo, hindi naging ng 3 oras sa inyo, no? Dahil kakapasok mo lang from our green room. Cheers tayo, cheers! Pwede. So, ito, it's such an honor, Ranger. Thank you for having me. Sobrang just want to say this. Since day 1 ng Groove Dads, nanonood ako. So, pinapanood ko lahat ng episodes and sobrang surreal sa akin. Hindi to bola kaday, hindi to bola kaday. It's sobrang surreal sa akin na to be invited and to be part of this. Tapos season As our ender first pa. guest. Yes. First guest pa. So medyo pleasure siya. Tapos ang dami niya palang surprise na tanong. Sige, tackle natin 'yan. Di, pero ito rin, walang bola, totoo to, na parang, nung nag-isip, sino yung first guest? Actually, kasi may mga nagpe-presenta eh, di ba?
Hindi namin sabihin. Dami nagpe-presenta. Pero nung nag-usap-usap kami, sinong unang guest? I think ako at si Jong. Sabay yung ba't di si Benj? Okay. Hindi ko, alam mo yun, hindi namin ma-explain talaga. Pero parang I don't know if it's the wavelength, if Energy. feeling namin Energy. parang pareho yung yun nga, yung pananaw sa buhay, current status in life. Yeah. Moved on from the past pero taking the lessons from the past, yung gano'n. So, malaman natin ngayon. Okay? So, Yep. bigay ako ng introduction. Siguro, let's spend like 5 to 10 minutes of you elaborating on that journey. Kasi, yun nga, no, nag-start ka as, part of the dance community kung saan kami gumalaw. From LSDC. Or Buddhist ka rin ba? Tawid yun. Tawid yun. LSDC na, hindi na booties. LSDC na, okay. So, LSDC to, ano pa yung mga ibang sayaw to ngayon na wala, legit businessman. Daming Grabe. negosyo nito ngayon eh. Diba? So, siguro 5 to 10 minutes, kwento mo sa amin yung journey. Tapos tsaka tayo mag-deep dive into. Timer starts now. Ayan. So, sinulat ko siya, no? So, ito yung una nangyari. Wow! Basically, nag-start ako talaga LSDC. Ngayon nga, nakilala ko si Jong. From there, medyo lumawak yung pananaw ko in terms of ano pa yung gusto kong gawin. Kasi siyempre, simula bata ako, pangarap ko na talaga maging performer. So, nung nakita ko yung opening from you guys doing All-Stars noong 2005, doon ako na parang, uy, teka lang, mas marami pa pala akong pwedeng magawa and all. So, sa mga hindi nakakaalam, or sa mga nakakilala lang sa akin, ngayon, ang kala nila is more on, nasa acting ako, or ako yung kuya ko na matagal nang umaarte, hindi po. Talagang galing ako sa dance industry. After that, nag-transition from LSDC going to building our own group, yung Unschooled. Yun yung nakasama ko sina Phil, yan, yung mga pinag-usapan nyo last episode, no? Episode 9. Kami yung parang naging somewhat baby all-stars. May ano pa yan dati, may backstory pa yung baby all-stars dati. Ayan. From there, mas na-expose into corporate world na dancing, TV gigs, competitions, and all. Pero dumating talaga ako sa punto siguro ng buhay ko na after the dance, parang I had that question. I don't know, i-relate ko lang doon sa parang previous na nyo, parang kung kailan yung turning point na na-realize nyo na parang I think I have to, sabi nga ni Jong, i-retire ko na yung jersey ko from dancing. Oo. Parang dumating ako sa point after 2013, nakasama na namin ng All-Stars Mega Crew. Yun na yung parang sabi ko, I think I have to do something with my life kasi parang what's next for me? Right. Ano siya going back from Unschooled kasi sobrang fanboy ako talaga nito, tong apat na to. From All-Stars to Groove Jacks Yan ang and bola all. kaday. Hindi, Funk and Styles, 'di ba? So, ano talaga, follower na nila ako ever since. And then having that moment siguro na to be part of the family ng All-Stars after they went separate ways, sila nag Groove Jacks na sila and all. Na-realize ko na parang I think I can do more sa akin kasi tumatanda na ako that time. I think when I was 27, 10 years old na si Nathan nun. And hindi rin ako masyadong nagpakatatay that time. So sabi ko parang I have to fix myself kasi ang laki nung responsibility na binitawan ko for my kid just to fulfill my own dreams. Right. Na makasayaw, makaperform and all. Nung nag-hit siya sa akin, that's the time na honestly, nagdasal talaga ako na Lord, anong gagawin ko dito? Kasi ito lang yung alam ko for the longest time. Sumayaw. What's next?
And then, things happened. TVCs, nag-MC sa mga battles before. Tapos, nag-host. Doon ko na nakita na parang, shucks, marami pa wala akong pwedeng gawin. Marami pa akong pwedeng gawin na natutunan ko through dancing. Talented pala yung Bench Manalo. Talented. Siguro sadyang makulit na observer. Observer talaga. Kasi ano siya nakita ko yung kunyari, di ba, pag nasa gigs tayo, makikita mo yung ginagawa ng stage manager, anong ginagawa ng director, anong ginagawa ni ganito. So, andun yung utak ko, behind the scenes. Nakita ko na parang, nung sinaba ko yung sarili ko doon sa mundo na unknown for me, meron akong feeling na kaya pala. And, merong sa akin nag-push na parang, let's do this. Ito na yung next phase ng buhay ko. So, I can relate nga dun sa sinasabi niyo na parang, bakit ako umalis sa dance community? Feeling ko it's more of a burnout. Okay, ano nang gagawin ko sa buhay ko? It's the same thing I'm doing for how many years now. And kailangan kong i-level up yung buhay ko. Yeah. Kaya naisip ko, Parang walang growth. yes. To be honest, parang yun yung tawag. Gusto mo yung nagpapakasave ko? Yes. Yeah, diba? I mean, pwede maging honest na diba? Forever plateau. Nag-plateau ka tas. Yung parang, I think that's for everyone na parang, ito yung pangarap natin Pero parang kailan pa yan? Parang tagal na natin Tagal na natin So, To put it on perspective, parang ano siya, isipin mo yung pangarap mo siya for the longest time, tapos nakamit mo siya. Kasi ako, my dream was, nung nakita ko si Jong na nag-2005 na yung sa, ano to? Jong? Yung sa Rizal Memorial, kung saan yung prelims basically ng yung Maximum goals. Groovity. Maximum Groovity, correct. Yep. Nung Maximum Groovity na yon, nung nakita ko All-Stars, sabi ko, I wanna be part of that group. Same, Nung nandun tayo. ako, diba? Nung nandun na, kasi nakakasama ko na sila, 2009, nag-chaos, medyo parang nagtitraining na Parang sumusundot-sundot na ako nun Tapos, nung nakakasama na ako regular sa mga gigs and all, nung nag-training na at parang, okay, sige, magti-training na kayo for All-Stars and all. Parang na-feel ko na, okay, ito na yun. Ito na yung matagal kong pangarap. And then, what now? Yeah. Plus, siguro, that time, the landscape of dancing is kind of changing. Oo nga. Hindi siya yung parang kung anong ginagalawan natin na parang the All-Stars way. Nagka-transition na siya dun sa medyo mas technical type of dancing. So parang ako, hindi na ito yung sayaw na meron ako. Medyo ano na siya. So, flipping over na talaga. Sabi ko, okay, ano nang gagawin ko sa buhay ko? That's when I entered TVCs and then nagkaroon ako ng shot for PBB pa nga. Hindi pa Rock of Ages. Sorry to interrupt, Bench. Di ba nag-ano ka din? Starstruck, tama ba? Yes. Panahon natin. 2006, yun na talaga yun. Gusto ko rin talaga maging artista. 2006, nag-Starstruck. Nanganak ang ex-wife ko noon. Nawala ako sa show scene. business kasi sa scene kasi may anak ka, okay, anong gagawin mo? Kailangan kong buhayin to, paano gawin? Pero nang ibabaw pa rin yung okay, iniwan ko sila and all. So, ando na yung instilling nung parang gusto ko pa rin talaga maging artista. Yeah. Then, nabigyan ng opportunity pag alis ko ng after ko mag-training with All-Stars that time. That was the time na naalok ako mag-PBB. And hindi ko sinunod yung dapat kong gawin sa PBB. So ending, napunta ako sa Rock of Ages kasi si Gerald Napoles and si tropa talaga siya ng kuya ko si Nico Manalo. Sabi niya, naghanap sila ng panibagong Tolits for the show. Si Tolits, para sa hindi siya yung boatman ng love interest ni Eileen, which is yung pinakabida sa Rock of Ages. Sabi, naghahanap sila ng word nga nila nun is yung gago.
Kailangan natin ng ganitong tao. Perfect! Alam mo. Kunin yan! So, pinapunta nila ako doon, audition, without knowing anything. So, ang sinabi lang sa akin, basta magpakagago ka lang, okay na yan. So, yung audition, wala akong background sa theater eh. As in, wala talaga. So, pagpunta ko doon sa audition, sabi nila, read mo lang to and just do your thing. So, ako, niloko ko lang talaga yung buong ano. Next thing I know, I got the gig. Without ano yung gagawin ko doon. As in, talagang clueless. I remember. Grabe Wow. yun. Yun talaga siya. As in, real story siya. During the time nung tinanggap ko siya, ang sinabi lang sa akin ni Gerald saka ni Pepe Herrera was, Tol, mag-ready ka na kasi baka after nito, magbago yung buhay mo. That was a question for me. Anong magbago ang buhay? Kasi wala akong idea eh. I never knew what they're doing that time and kung ano na nangyari sa kanila and bakit ako kailangan pumasok as alternate sa kanila. Kasi nagiging busy na pala sila sa show business. Yeah. So, the whole time, I remember si Matt saka si AC noon, nandun kami sa condo, parang nagpa-practice pa ako ng audition noon. Sabi sa akin na AC, sintunado ka, ang layo ng ganito, ganyan. So, talagang hindi ko alam kung ba't ko siya nakuha. Feeling ko, it was a blessing from God na rin, parang for me to strive more, Right. to actually see I could still conquer this part as long as I have that confidence in me. Galing siya from dancing. Minsan kasi meron tayong ganun. Hindi naman ako b-boy, pero since acrobatic ako, kaya ko na rin yan. Lakas na ng loob. Sabi nga ni, sino yung coach natin, Jong, sa Rizal? Si Coach Beren. Oo, yung Beren. tira ng tira para sikat. Yun, di ba? Tira ng tira para sikat. Oh. Coach, nahihilo ko. Hindi, guni-guni mo lang yan. Coach, may pilay na ako. Hindi, tira mo lang yan para sikat. Si Coach Beren yung talagang, sige, isa. Boom. Sige, kaya mo na yan. siya yun, di ba? So, merong ganong mentality na parang, okay, papasukin ko yung isang industry na hindi ko talaga alam kung ano yung pinapasok ko. Luckily, the people behind Rock of Ages, sina Mike Solomon, sina Pepe, yung mga director namin, sina Chang, they were so helpful talaga na every single day, minumold nila ako how to be this actor that I need to be. Kasi, kailangan kong i-fill up yung shoes nung Pepe Herrera and Gerald Napoles, which is a big shoes to fill that time. Wait lang, so hindi mo sila nakasama sa Rock of Ages? Nakasama ko sila. So dahil nga busy yung schedule nila dahil meron sila mga gigs outside na, hindi na nila kayang gawin yung run ng silang dalawa lang. Kailangan na lang isang alternate. Okay, gets. So hinati na yung, kunyari, if there are like 30 shows in one season, binigyan kami ng tagsa-10. Parang gano'n. Okay. Ganun na nangyari sa kanya. So, yeah, it was a big deal. I remember parang ano yun eh. Parang andun yung time na sabi ko, kaya ko ba talaga to? Sabi nga sa akin ng kuya ko, Dong, alam mo kung ano meron ka lang. Lakas ng loob at kapal ng muka. Kasi alam ko paano ko magagawin. And eventually, during the process, as a dancer, doon ko masasabi na parang I conquered kahit papano yung short term ko sa theater. Kasi I really enjoyed it dahil meron akong background ng dancing. I know how to perform. Yeah. Yung parang na ano nun, yung parang shucks, salamat, dancer ako. Yung gano'n. Siguro ako. Kasi I can move around the stage without, alam mo yun, kabisado mo eh. Makakabisado mo eh. So, And may innate ka na confidence in a way as a Yeah. kung ano siya eh, natural siyang magpa-perform ka eh, pero in a different art form lang. Parang ngayon lang, hindi ka lang sumasayaw, kumakanta ka, tapos may dialogues ka. I remember meron pa nakakatawa doon. Every time na saan ako lumalabas, andun yung script namin. Tapos talagang dumabas ako, anong sasabasahin ko dito? As in, dumating ako sa ganung point. Tapos bago lumabas, ay, lalabas ako, tapos sasabihin ko yung script ko and all. As in, sobrang And it was a humbling experience for me, pero it never stopped me from dreaming big. Kasi I remember, season 2 ng Rock of Ages, hindi nila ako kinuha. I had to audition again to be part of the cast. Wow. That's crazy. galing. Okay, sorry. Magpapaka-host ako dito na controlling ko kasi baka maging 3 hours to episode na to. Okay, so theater.
Pero nakuha mo yon yung season 2. Nakapasok ka. Yes. Okay. Mm. So, ngayon, paano mo na-transition yun sa TV? Paano ka nakapasok sa TV? During that time, directors are always watching Rock of Ages. Kasi pumipili sila ng parang, okay, sino yung mga theater actors dito na pwede nating isali sa shows natin para hindi na tayo mahirapan. Kasi may background na sila sa theater. Hindi na sila mahirapang umarte. Hindi na i-workshop. Ganun. Yes, so hindi na may workshop. So si Direk Tonet Hadaone and Sir Deo, boss namin sa Dreamscape, napanood nila yung run ko. And then sabi nila, gusto kong kunin yung bagong Tolits for Otwol. It was a small gig. Dapat that time, kami lang yung parang sasalubong na mga karpintero ni James Reed doon sa script originally. Pero sabi nga namin nung kaibigan ko, si Paeng, yung partner ko that time, kaming dalawa yung parang tandem, kumbaga parang kami yung Jose and Wally ni James Reed that time. Sabi namin, minsan na naman tayo lalabas ng TV, lubos-lubusin na natin to. So originally, the script was for 3 days. But eventually, since nung nilabas siya, natuwa yung tao, in-extend yung role namin. That was the time we were given an opportunity to be inside show business. And honestly, naging household name kagad siya na hindi ko na-expect. So andun na naman ako sa parang pinapasok ko na naman yung isang mundo na hindi ko alam. Pero puno lang ng confidence because kaya ko to kasi dancer ako. Parang ganun siya. Yeah. Parang ganun yung naging background. Wow. And then eventually, after that, pasok na yung Tensiano, yun yung pinaka-longest gig. Sobrang thank you. Shoutout nga pala kay Kuya Coco Martin. Nice. Ano yun? Kinuha ka din or nag-audition ka? Kinuha ka din. From Otwol, kailangan nila na magiging ka-partner ni Yasi doon, na parang sidekick niya. Sounding board. Tapos ako na kagad yung na-recommend. And it lasted for about 3 years. Ako nasa Provinciano, I think. Wow. So lahat yan talaga nag-root sa theater? Yes, sa theater talaga siya. Doon siya parang nagsimula. And kaya sobrang thankful ako sa Rock ever since. I mean, hindi siya naging question sa akin. It's because of those people there sa Rock family. Well, kung bakit ako nasan dito ngayon. Siguro, sige, isang factor din yun. Pero tingin ko, dahil din sa work ethics mo, na, hindi, parang may nagturo sa akin yung dati sa TVC na parang, dapat mag-stand out ka before pa lang nung production, or even before nung pre-prod Dapat mag-stand out ka. May nagsabi sa akin, isa sa mga casters dati, na parang, Jong, dapat, kunwari ang call time 2 o'clock, 12 o'clock pa lang nandun ka na. Kasi, yung call time na yun, yung before nun, dadating yung mga directors Yeah. So, pag nandun ka dun, mag-isa ka lang, at dumadaan yung mga directors, merong recall dun sa mukha mo. So, tingin ko, nag-deliver ka din ng mga time na yun. Saka siguro yung ugaling dancer na parang kailangan mong lagi kang alam na kapag dumating na yung mga tao na kailangan. Kumbaga, ready ka na. Kasi nung dati, naging equipped sa All-Stars kasi, kami ni Nico lang yung on time Lahat, 2 hours, 3 hours bago dumating Bagay ito, pag ang call time, 7. Prince, ba't ka tumatawa? Pag dumating kasi ito, taga-BF yan Wait lang, ito yung nakakatawa dyan. Brewing point yung practice. Call time, 7 a.m. Ando kami ni John ng 6 a.m. Ang next na dadating, si Madel. Andyan lang siya Andyan lang Dadating yun ng mga 9:30. Wow. 7 ang call time. To a point na 7 a.m., 8 o'clock, nagbubukas na kami ni Nico ng San Mig Light. Umaga. Kasi nga alam namin, mga 2-3 hours after pa doon sa tindahan, sa tapat. So yun. So work ethic. Work ethics talaga. Nag-deliver ka, kaya din deserve mo na. So, after Provinciano, meron ka pa bang major TV? Ano ba tawag dyan? Project.
Ako masasabi ko na lahat para naging major siya kasi parang it was laging big serye na pupuntahan ko. So, meron pang serye after Provinciano? Yeah, sunod-sunod pa rin siya. Oh. Actually, Sikat natakot na ako talaga. after nun. Kasi parang ano siya, lagi ako nabibigyan din ng role ng magnanakaw, rapist, mga ganun. So, dumating sa point. So, nandun ka pa rin sa na original ano nila na, kailangan ko ng gago. long hair. Hindi. Kailangan, rapist yan, long hair yan. May tattoo ka, bad boy ka, ganun. So, nasi-stereotype ako. So, ano pa rin siya, dire-diretso yung gigs na nakuha ko nun. Sobrang thankful ako kasi, ano talaga siya, nakapagbigay siya ng livelihood sa akin. At the same time, eventually, nagamit ko siya, transitioning nga into dun sa sasabi natin, nag-business na kami and all. No. Nice. Okay, pag-usapan natin yan. Yeah. Ay, first question is, bakit mo naisip mag-business? And pangalawa, was it a conscious decision na, nagbalot was it a conscious decision na mag-business ako, gamitin ko yung fame? Kasi sayang eh. Andyan na eh. So, Actually, two-part wala siyang Yung first question is, sorry. bakit mo question? naisip mag-business? Yung pagbe-business, honestly, para sa mga hindi nakakaalam, kala kasi na kapag nasa show business ka, parang, oy, okay na, mayaman ka na. No. It's same as being as a dancer or a free dancer. Kapag may trabaho ka, pag may project ka, may pera ka. Kung wala, wala. Ganun siya. So it wasn't really supporting for your needs talaga. Kasi kung wala ka talaga makukuha projects, wala talaga. Talagang tenga ka. Sa dami ng gusto mag-artista, you have to be on the tip-top shape na kung ano yung meron ka just to be there and be seen by producers, directors, and writers na makakatrabaho mo. So, even before pandemic hitting us, tapos nag-start kami ng online selling, nag-negosyo na talaga kami mag-asawa. Nag-jowa pa lang kami that time. Nag-nails pa kami, yung water station niya. So, sinusubukan na namin yung mga yun. Meron din kami mga skincare nun. Touches pa nga tawag namin sa skincare namin nun eh. No, wait So, lang. try Shout that out kasi- sa asawa. Yeah. Lovely. Yes. Shout out. Shout out to my Batiin mo naman wife. yung asawa mo. Hoy, shout out. Yan na. Hi, ma. I love you. So, okay. So, since yan, banggit natin yung asawa ni Bencho. Paano ba kayo nagkakilala? Quick ano lang, para lang, kasi biglang tumalon recap ka sa, lang. nagnegosyo kami. Oo. Bencho. Basically, Oo. nagkakilala kami ni Lovely sa TV5. Dancer. Nag-backup ang All-Stars that time for Move It. Tapos sila yung celebrity na Isa pala yun sa skill na contestants. yung skill ng Ayun pala dancer. yun, yo. Lipit mo talaga, bitch. Yun talaga yun, alam mo. Sa mga batang dancers ngayon, hindi ko alam kung napasa pa rin yung ganyang pero it's something that you should learn from your OGs, okay? Learn from the best. Talagang tinuro mo. So, doon kami nagkakilala. So, sabi ko talaga parang, uy, ganda nito. Ayun. So, nagkakilala kami doon. Niligawan ko siya. Siya yung naging driving force talaga for me to have a better future. Kaya ako question yung sarili ko on, masusustain pa ba ako ng pagsasayaw kung bubuhayin ko tong pamilyang to? Because she has a daughter. Andun si Chris at that time. She was like 7 or 8 years old. So, kung papasok ako sa buhay nito, ano yung mabibigay ko? Kasi alam ko that time, yung pagsasayaw ko, hindi niya kayang buhayin tong dalawang to. So, that was the tipping point for me to, okay, I have to retire dancing. Where should I go next? Going back, Rock of Ages, TVCs, Provinciano, TV, movies, dun siya tumawid. So, yun, going back to the question, ever since nag-aanon talaga kami negosyo, pero hindi talaga siya nag-hit. Hanggang dumating yung pandemic. Yung pandemic talaga yung nagtulak sa amin na it was a crazy day
natumba lang talaga yung stante ng puro bags niya. Sabi ko, ang kalat. Pwede bang ibenta mo na lang yan? Sabi niya, gusto mo benta ko? O tara, benta natin. Live siya, Facebook, wala kaming kaalam-alam. O ito po, Fila, yung mga disruptor. O Fila, magkano yung sinong gusto nito? O 200 pesos na lang to. Brand yung hindi pa nagamit, ganun. Doon siya nag-start. Mga Coach bags, binibenta namin ng 50 pesos, ganito, ganito. Mga lumang items namin. And then, it got traction from a lot of people na okay, hirap silang magbenta ng gamit nila, tapos kami, pinupuntahan kami para bumili ng gamit. Doon na nag-start yung Benny's online shop where people are consigning items sa amin para ibenta namin yung items nila. Yun siya. Consignment So, it was, pala yung first. Galing. Okay. Doon siya nagsimula. As in, Grabe, siya, grabe yung random. online selling na yan, As in, kahit ikaw, syempre, meron ng fame factor. Kahit yung mga pangkaraniwang tao lang, kumikita ng mga 6 digits in Kaya. Ako masasabi ko, yes, tama yung sabi mo, may fame factor yan kasi malaking tulong. Ito na yung sinasabi mo, Nix, na ginamit nyo ba siya kasi knowing na may fame kayo to do business? Noong una, hindi namin siya naintindihan. Kumbaga, parang kasi nag-trip lang kami. Hindi naman namin sinasadya yung pag-negosyo that time eh. But then, nung nandun na kami, okay, wait. Nagagamit pala natin yung reputation natin as artista to boost yung negosyo na gusto natin. Kaya nag-go hand in hand yun. So yung reputation namin na hindi kami manloloko, na alam mo yun, kumbaga, madali nila kaming mahanap eh. May social media, madali na mag-post na ganito whatsoever. So yung trust ng mga tao to buy stuff from us, which are authentic items, andun. So it goes hand in hand. Yun yung parang naging negosyo, naging way niya for us to be on that business side of our lives. Parang ganun. Galing. That's dope. Yeah, Wow. tama yan. Okay. So, grabe yung yung talon-talon. I mean, as we've learned from previous episodes, parang lahat tayo naman may Yung mga kanya-kanyang trajectory. Oh, ako, Diyos ko, yung industries na pinasukan ko from sayaw up till now. Si Regan nasa, in general, sayaw, pero pa-iba-iba pa rin. Diba? Iba-ibang types eh. fitness. So parang, I think yung kay Ben sobrang, hindi siya hindi siya, I wouldn't say na parang sa akin and parang kay Jong na ang layo. Yung parang umiwan. Kay Bench parang lahat iba-iba pero nakatahi. Yung parang related. Di ba? Unlike kay Regan kasi parang it's still the same industry. Feeling ko Yeah. Oo. Kay Prince, pwede mo sabihin gano'n. Kay Bench, tumatalon siya ng industry pero kahit pa paano merong parang may chain Matay na siya. nagko-connect dun sa So, ang galing na parang nahahanap mo na, kaya ko to kasi, yung sinasabi mo kanina na, dancer ako eh. So, kakayanin ko to. Parang ganun. Tapos nung business na parang, uy, gamitin natin yung pagiging artista. Actually, hindi nga, yung pagiging artista, siya eh, hindi nga kami naka-realize nun eh. Nung sinasabi na sa amin ng mga nagko-consign sa amin na parang, hindi, mas madali niyo pa mabibenta kasi artista kayo eh. Doon na namin nalisa, artista pala tayo. Kaya pala sila binibili sa atin. So wala kami naintindihan talaga. So parang, okay, nagagamit pala natin yun. Tama. And all. Kasi initially, bagsak presyo yung ginagawa niya. So parang kahit kahit di kayo artista, bibilin yun eh. Yeah. Pero nagbago na siya. Nung mga nagko-consign na, kung ano yung price nila, nagta-top up na lang kami doon. Kumbaga parang nag-add on na lang kami doon. Okay. Hindi siya commission based. Hindi siya percentage Hindi ng siya sale. naging Pwede, ikaw hindi siya. pwede mag-dictate ng markup mo. Yeah. Which is moving forward just to share. Parang yun din yung naging namin. I think lumabas yun sa interview namin with Tito Boy Abunda na parang dun kami naging greedy rin talaga. And then, nag-shutdown yung buong business namin.
Oh, di ba may time na hindi na-hack or nag-close yung isang account nyo? Di ba may Meron kaming ano doon, Jongski, parang nasa 990,000 followers na siya. Almost 1 million na ang followers. Tapos, ando na kami sa parang okay, nag-business kami, hindi namin alam, inaaral namin through the way yung pag-negosyo namin and everything. Tapos biglang pinutol. Kasi naging greedy rin kami that time. We were earning sobrang big bucks. I mean, I can bluntly say, karamihan that time, nahihirapan kung saan kukuha ng pera. Pero kami, it was overflowing. And hindi namin siya nagamit na maayos. Doon kami tinap actually na connecting dun kay Lord na parang, oy, masyado na kayong nagre-rely sa inyo and nakakalimutan nyo na ako dun sa picture na I am the provider for this one. So, ano rin siya? It's a lesson din, which for me, as a dad, sobrang thankful ako na witness ko siya, na nangyari yun. Kasi, learning talaga siya. I mean, having that big box that time, malulula ka talaga. Man, feeling ko grateful ka na nangyari yun, pero may opportunity to bounce back. Yep. Diba? Yep. So, Yep. kaya sobrang grateful na ganun si God. Diba? Parang may lessons. It's up to you if you learn the lesson. Yeah. True. Diba? Wow! Ito na naman tayo. Malalim na naman tayo. Pero nga, going back parang yung going back dun sa confidence ng pagiging dancer. Parang, I think, lahat ng industry na ginagalawan natin yan, at one point, naisip, meron tayong anchor dun sa confidence ng pagiging dancer on stage. Prince, may mga times naman nagtuturo ka, mag-isa lang, di ba, Prince, sa Zumba? Yeah. For sure. Si Regan ngayon, nasa fitness na din si Regan ngayon, by the way. Congrats. Certified ka na, di ba? Spinning yan. So, spinning na yan ngayon. Yun, going back na dati naman, sa lahat ng mga nangyari sa'yo, may anchor ka dun sa confidence ng pagiging dancer, I think. Malaking bagay yung journey ng... And then, lagi tayo sa circle back na sa confidence ng dancer, no? Parang, bakit ba? Ano ba meron? Feeling ko kasi as dancers, and feeling ko sa Pilipinas, kailangan mo ng extra confidence kasi, aminin natin, hindi ganun kataas tingin ng industry, ng entertainment industry sa dancers eh. So, kailangan mo ng extra oomph. Diba? Kailangan mo ng extra believe sa sarili na parang, pag umakyat ako dyan, makakasabay ako sa kung sino man nandyan. Artista man yan. Diba? Parang celebrity, diba? So, yun actually, lang. Parang, just to share, no? Parang ano nga siya going into this show business industry, parang sobrang surreal lang kasi kunyari pag nag-guesting sa ASAP or kung saan may performance. Tapos, meron na akong backup dancer kasi sasayaw ako for a TV show. Parang, sa lahat ng mga dancers dyan, huwag kayong matakot sumubok ng iba and to reach other heights of what you think you can do. Kasi isa tayo sa mga sobrang talented persons na meron when it comes to art. Sobra. I mean, just to share, no? Lalabas na nga pala, ngayong February kasi ito for sure lalabas siguro tong episode na to or something. Showing po yung My Love Will Make You Disappear ni Paolo Abilino tsaka ni Kim Chu. Tapos, ang role ko kasi doon, Pipi. Pipi yung role ko doon. So, I have to learn the sign language and all. Seryoso? Seryoso. I have to learn sign language. Tapos, the whole time na ginagawa namin yung sign language, sobrang na-elib sila kasi parang, okay, paano niya nagagawa yun? Na-figure out ni Paolo Abilino, sabi niya, parang, direct nga pala. Kaya magaling to si Ben sa sign language. Kasi dancer to. Dancer. Parang dance step lang kasi, dance step lang. Pattern lang yung basically for us. So, nagagamit pa rin siya. Di ba? Parang, sabi ko, wow, Lord, thank you kasi dancer ako. Kasi, nagagamit ko pa rin yung skills ko from dancing until now. Nice. So, alam mo yun, parang relating sa atin lahat. Tumalon man tayo outside
the industry that we have before from the dance community. Parang huwag kayong matakot kasi sobrang equipped tayo. Alam mo yun? Sobrang equipped tayo with a lot of things that we could actually conquer yung world. I mean, look at the recording artist na si Principio. Hello. Going to the US just to record, you know. I mean, hindi, kidding aside, di ba parang sila J-Lo, di ba? From dancer to J-Lo, parang ang daming can testify Paula Abdul, di ba? Oo, Liquor Girl parang- to Yeah. Even sila, Hindi tayo nalilimit. sila Kuya Vong, Kuya Jong, di ba? Yes. Oo. Yun. Sobrang sayang maging dancer. And ano siya, tawag dito, it's something na nakaka-proud na yung iba kasi merong parang, hindi mo tanongin sa past ko, hindi. Ako masasabi ko na parang kahit saan man ako nakarating ngayon or yung journey ko ngayon, I'm proud to say na parang it's because of dancing. Parang The maraming etiquettes, the Discipline. discipline na meron ang dance is So, true. And with that, grabe yung usapan na to. But, you know, eto parang ang daming sa inyo ang daming opinion, ang daming sharing sa amin. Pero hindi kayo nagko-comment eh. Parang Oo nga. PM kayo Sa ng mga- PM sa amin eh. I mean, di ba, ito, interesting to kasi isa pa lang to, si Benj. Kami nga, 4 kami, di ba? Iba-iba experiences. Share nyo sa amin. Ang dami yung dancer dyan na nagpi-PM, can relate. Yeah. Pero nakakatawa kasi can relate, pero meron kayong sariling kwento. Di ba? And I'm sure na merong dancers, whether that's mga kasabayan natin or after natin or before us, that probably had the same arc as Benj na from performer na nag-transition into being an entrepreneur, business, and probably with the same realization sa parang meron pa akong gustong ma-achieve pero hindi ko na kaya. Parang may ceiling dun sa current na ginagawa mo, whether it's dancing or whatever, di ba? So, please do share it in the comments. Comment kayo about Benji's story. May sarili kayong story. Or kung may tanong kayo kay Benj, showbiz man yan or ano. Talagang chinismis eh. Totoo ba? Pero, I mean, thank you Benj na pumayag ka to join us here. Tapos na ba? Tapos na ba yung question natin sa kanya? Wala na ba? Okay na yan. Ikaw, gusto may tanong ka. Siguro meron tayong mga... Hindi kasi kasi since andito na siya, guess natin, hindi naman natin alam kung ma-interview pa natin. Siyempre, since pinag-usapan din natin about sa life being as a dad, 'di ba? Ano yung kamusta naman yung niya, yung buhay niya na having aside from new kid, 'di ba? Actually, Yung baby ka, tapos para mas Kasi meron Benj, ka pang iba yung situation. ang dami actually, marami Diba? siya eh. Iba yung situation. May Oo, anak with parang the previous partner. Merong yun. anak si Lovely na tinuturing mo na anak mo. And may sarili kayong anak together. Yun. Yeah. Ang hirap nun medyo yun. Kasi wala sa atin ganun eh. I mean, Wow. Actually, ano siya? Galing ni si Regan. Bench lang. Let's to jump Kakaiba in. talaga si Oo Pa. nga, no? Interesting kasi, alam niyo guys, I think we're new dads. I think Parang Benji, flexible parang talaga si i-summarize mo Benji. siya para to close it out. Parang ano yung advice mo do sa yung buong journey mo from, let's say, nung nagkaroon ka ng unang yung anak mo to up to now. Parang kung isa-summarize mo siya into one big ball of energy na ipapasa mo to someone. Ano yun? At papaano yun? Kung one word, mahirap siyang gawin, pero try to love unconditionally. Try to love unconditionally. Kasi I'm in that place kasi na blended family kami. And I never expected that to happen. Alam mo yun. Yung ex-partner ko na mother ng anak ko na si Nathan, besties na sila ni Lovely ngayon. Okay, FYI, wow. sa mga hindi nakakaalam, sige, lalabasan natin, Chong.
Yung ex-partner ko, pangalan niya, Lovely rin. So, pareho silang Lovely. Mahilig Diba? sa Lovely yan. Mahilig ako sa Lovely, ganun. Pero just, hindi ko talaga alam na Lovely yung pangalan. Kala ko di ni natin Daddy. mabanggitin eh. Pero yeah, I mean, para sa mga tatanong. Pero yeah, mahirap siya. Pero by understanding yung giving ng unconditional love, kahit hindi mo totoong anak yung isang tao, yung isang bata, mamahalin mo talaga siya na parang sa'yo eh. Kasi ako, that's how I treat Krisha now. And meron pa kaming mga conversations na if she wanted to be adopted as a manalo, talagang sobrang ako pa yung nagpo-push. Pero andun siya sa respect din. Siyempre, dun sa kumpare ko si Jonard, yung ano niya, yung dad niya talaga, na parang respect namin yun. Pero andun kami sa, these are 3 families now sharing lives together. And so totoo lang, impossible siya. It only can happen if you have that unconditional love for one another. So, sa mga tatay dyan, mahirap. Ako, I have to learn it the hard way. Pero, if you can be present, dahil nga maiksi lang ang buhay natin, be there for your kids. Yun yung parang pinaka-greatest gift na pwede nating bigay sa kanila. Yung time. Oh, for sure. What? Isipin nyo, parang last, kailan ba? Nagkakilala kami ni Jong after 2 years. 2004. 2004. After 3 years, may anak na ako. Ngayon, 18 years old na siya. Parang, what? 18 ka na? Alam mo yun. Grabe, no? Ano siya? Pero honestly, to sum it up, ang sarap maging tatay. Para sa mga gusto magkaanak, go. Pero be responsible. That's number 1. Number 2, be present with your kids. Yun talaga. Kala ko may iyak na naman eh. Hashtag present. Yeah. Hashtag present. Hashtag present. Yeah. Ayaw talaga natin ng magaan na episode. Feeling ko mahirapan kayo aking suggestion na, mahirapan kayo ng mag-ang episode kasi you guys are all coming from a perspective ng pagiging tatay eh. So, tulad ko, kaya nga ako na-hook doon with the whole Groove Dads thing. It's because of, nakaka-relate ako doon sa pagiging, aside from the dance, yung pare-pareho tayong tatay. Okay. Ano yung perspective nyo being a dad and all, and what you share to a lot of people is something na Valuable. sobrang valuable. Yeah. So congrats again for this season. Yeah. And thank you for closing out the season. Being part of it. Yeah. Yeah. And hopefully, Thank you. dito yung last Yeah. ng labas sa group. Yes. So, So, Ako na po nag-announce. Ako po ang honorary member ng Groove Dads. Para wala na silang choice. self-proclaimed. Galing. Self-proclaimed. In-announce na eh. Joke lang. In-announce sa episode. Pero hopefully, I mean, season 2 will bring more guests para more stories from different people. marami yan. We'd like to thank everyone for, especially yung lahat ng nanood from episode 1 hanggang ngayon. May iba, talagang consistent mag-comment eh. Pag-usapan natin si Jesse the previous episode. Si Jesse nagko-comment yan na talagang appreciate y'all. As in, ganun lang, di ba? Pero we appreciate you, brother. Kasi we know you're watching. And we're definitely going to get ready for another season. We'll just take a quick break just to regroup. And with that see said, what we too, can. di ba, habang nasa break tayo, send nyo yung mga possible topics na naiisip nyo. Yeah. For sure. Definitely. So, and then we'll Para vet hindi it. na kami mag-iisip. yun pala yun. Hindi, pero honestly, di ba? Kasi parang pwedeng it's not like parang topics na hindi namin naisip, pero topics na Relatable. na-experience na namin, hindi lang namin naiisip pag-usapan. Di ba? So yun, that's it
for episode 10. Again, thank you, Benj, for joining. Benj Manalo. Thank you, Yeah. Thank you, Thank you, Dads, guys. for one season. It's actually nag-start to kasi parang alam mo yun, na-miss namin yung isa't isa. Gusto namin mag-usap-usap. Gusto namin na excuse para mag-usap-usap on a regular basis, and it just became, naging official lang siya na parang why not? Makatulong tayo sa iba. Makaka-share tayo ng mga stories that we haven't shared ever with, yung mga nanonood sa atin before. And we'll bring more of that in season 2. So with that, thank you for watching season 1 of the Groove Dads, and we will see you Groove in the next Dads. season. See ya! Cheers.